Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, kabrigada, alas 8:07 ng umaga. Eto na, diretso na ho tayo mga kabrigada. Nasa kabilang linya na ho natin via Zoom si Congressman Percy Sendanya. Si Kong Mother, pag-usapan nga ho natin itong Charmaine Bill na ito. Ano ba ito at para saan ho ito? Magandang umaga po, Kong. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama pa rin ho ninyo, Brigada Gab, Brigada Abner. Good morning. Morning po. Good morning, Brigada Ab at Brigada Abner. Salamat for having me again at Happy Pride Month Ayan. sa ating lahat. Opo, Happy Pride Month din ho sa inyo, Kong Percy. Una po, ano ho ba yung laman nitong Charmaine Bill na ito? At kasi, tanda ho namin, nung nakaraan, napag-usapan din natin itong Kagandahan Bill, di ba? Ano ho yung pinagkaiba ng Charmaine Bill ho ngayon, ng Akbayan, doon din ho sa una na rin ho ninyo nga na-file noon na Kagandahan Bill, Kong Percy? Itong sa Kagandahan Bill kasi ay pinapadali natin yung process of changing yung mga birth certificate ng mga kapatid natin na intersex persons. Na ipaliwanag ko yung mga intersex, ito yung mga tao na ipinanganak tapos yung kanilang doktor na gumawa ng command judgment batay doon sa nakita nila na sexual characteristics. Pero later on, na-realize na yung pala nilagay na male ay medyo mas paglaki ng mga intersex persons who has characteristics of both male at female, medyo mas malapit sa female pala yung naging characteristics ng taong ito. So, this is a biological condition, yung pagiging intersex. So, yun yung Kagandahan Bill. At batay ito sa isang Supreme Court decision, yung final ni Jeff Kagandahan sa Supreme Court. So, ito namang Charmaine Bill, hindi ito usapin ng sex characteristics. Usapin naman ito ng identity, lived identity. Yung popular name niya ay Charmaine kasi sumikat nga si Charmaine, yung kapatid natin na Orange, na sabi niya ganun ay ayaw niyang tawagin na Orange, gusto niya Charmaine. Ang ibig sabihin nitong Charmaine Bill ay Lived Identity Recognition Act. So kinikilala natin yung karapatan ng ating mga kapatid na mga transgender persons, mga non-binary persons, and even our intersex siblings para nang sa ganon maging madali yung proseso ng pagpapalit ng pangalan. Kasi sa ngayon napakahabang proseso nito at madalas mahaba na mahal pa. So kaya maraming mga kababayan natin na di-discourage o hihinaan ng loob na magpalit ng kanilang mga pangalan. So under this bill, kasama dyan yung pagpapalit ng pangalan ay pagpapalit ng kanilang gender marker. Nang sa ganun, sabi nyo nga kanina, maiwasan yung pangungutya sa mga kapatid nating intersex. Kasi halimbawa, dito ko ngayon sa Bicol, may kasama ako na isang transgender woman who has been living as a transgender woman since she was in high school at kilala siya sa pangalang Rufa. So, si Rufa, sikat siya dito sa Bicol bilang isang advocate, pero madalas pag siya ay, tama kayo, pupunta ng bangko, pupunta ng government office at i-announce kapag turn na nila sa mikropono, ang ginagamit yung kanyang dead name. Ayan. So, para sa mga transgender persons kasi mayroong dalawang mahalagang konsepto. Yung konsepto ng dead name, ibig sabihin ito yung pangalan na nakasulat
sa birth certificate mo na wala ka namang say kung ano nakalagay doon at yung live name, yung pangalan na ginagamit mo kasi doon mo nakikita ang sarili mo. Okay. Under the present circumstances, Kung Percy, yung ginagawa po kasi ng mga gustong papalitan yung kanilang mga pangalan, dudulog sa korte, tapos syempre kukuha ng mga witnesses, kukuha ng abogado, magpipetisyon, napakahaba po ng proseso at saka napakalaki ng gastusin. So dito po sa inyong isinusulong, paano nyo isu-shortcut yung measure at paano to mapadali, paano gawing affordable, abot kaya yung proseso? Ating paiikliin yung proseso, i-abbreviate natin, babawasan yung mga gastos, mas padadali sa pamamagitan ng paggawa dito as an administrative function na maaaring ilapit na lamang ng ating mga kababayan sa responsible government agency, in this case, the PSA. But of course, merong mga requirements kasi ayaw natin na maabuso itong batas na ito. Halimbawa, isang requirements, dapat meron talagang NBI at police clearance. Okay. Para alam natin na yung mga tao nagpapalit na pangalan ay hindi nag-evade ng kanilang mga pananagutan sa batas. Tapos pangalawa, pwede lamang nila itong gawin once in 10 years. Ibig sabihin, kung nagawa mo siya ngayon, hindi po pwedeng next year magpapalit ka na naman ng pangalan. Tapos pangatlo, dapat meron talagang sapat na patunay na ikaw ay ginagamit ang pangalan na ito sa loob ng mahabang panahon. No? So, dito papasok yung mga pagpapatotoo na iyong mga kaibigan, kakilala, kamag-anak na mula nung period na ito hanggang ngayon, yan ang pangalan na gamit mo. O kaya naman, kung meron kang mga ID, whether employment ID o school ID, na talagang nire-reflect yung live name na ito. So, hindi po pwedeng parang capriccio lamang. Dapat may pagpapatunay na talagang you live by this name. Kasi ito yung live name mo. Opo, binanggit po ninyo na hindi pwedeng at the whims of caprices, kapretsyo lang ng mga gusto magpalit ng pangalan, yung magiging basis. So, ano po yung ibibigay na basis naman on the part ng mga civil registrar na ito pwede ito, pasado to. Ano yung pwedeng justification na pwedeng basihan na kanilang decision as to whether or not aaprubahan po yung aplikasyon para sa pagpapalit po ng pangalan? Ayan, pag pinino natin ang IRR nito, lalabas ko ilang taon ba dapat na ginagamit yung mga pangalan. Kasi halimbawa, dapat at least a decade mo nang ginagamit yung pangalan na yan. Ibig sabihin, sa mahabang panahon, yan yung pangalan na kilala ka sa iyong community, sa iyong workplace, sa iyong school, no? Or at the same time, kung may mga ID nga, minsan kasi may mga, halimbawa, civil society organizations who would allow their members and their volunteers to use their live names. Malaking bagay yan. So, kinakailangan may mga supporting documents at may pagkilala talaga yung komunidad doon sa iyong live name. Okay. Balikan ko lang sandali itong kagandahan bill ho ninyo, Kong Percy. Ano na ho ba yung status ho nun? Nakausad ho ba yun? At kumbaga ba kung hindi pa rin ito nakakausad, gaano ho tayo ka-confident na ito naman panibago natin na Charmaine bill makauusad din ho dyan ho sa House of Representatives, Kong Percy? Yung sa kagandahan bill kasi ang pagpapalit doon ay yung ating sex markers sa birth certificate, no? So kasi alam natin na itong kaso ni Jeff Kagandahan nakarating pa talaga ng Supreme Court bago naging male yung birth certificate niya na originally ay female. Hindi yan ang gagawin ng Charmaine bill, nililinaw natin, no? So for the kagandahan bill, ito ay dapat dumaan sa Committee on Justice, no? Kasi ito ay pagbabago ng isang mahalagang batas at nung nakaraang Kongreso, noong 19th Congress, at Committee on Justice din ito na-approve. So hinihintay lamang natin na mag-reopen ang Kongreso at ipapakiusap natin sa Committee on Justice headed by the woman of the hour, Chair Jinky Luistro, kung maaaring maisingit sa kanilang hectic schedule yung pagdinig dito sa ating kagandahan bill. Siyempre kung may mga pagdinig, Kong Percy, kayo po ba'y mag-iimbita ng mga resource person para magpapatunay na hindi maganda po yung kanilang mga experience dahil sa ito yung kanilang original na pangalan, ito naman yung ginagamit nila, ito yung gusto nilang pangalan. May mga ganun ba na mga resource person na pwedeng maimbita at maipresenta para kumbaga mapakinggan ng mga legislators gaano kabigat yung rason at bakit dapat maisulong itong panukalang batas na ito?
Alam nyo, talagang itong pag-ikot ko ngayon sa Bicol sa iba't iba mga Pride celebrations, marami nang lumalapit sa akin at nagvo-volunteer ng mga transgender persons at non-binary person, both transgender men and transgender women, na nagsasabi na kung kailangan ng mga resource person para magpatotoo ng kanilang mga karanasan, handa sila na pumunta sa Kongreso at ikwento yung kanilang naging buhay. At ang sabi nga nilang gano'n, maliban sa stigma at discrimination, grabe din daw yung self-stigma na nararamdaman nila tuwing tatawagin sila by their live name. Sabi nga ng isang transgender woman, tuwing maririnig niya yung kanyang dead name, kasi junior pa siya at nakaranas pa siya ng violence sa kanyang pamilya, sa kanyang ama, nung siya ay nag-transition. Sabi niya gano'n, para daw talagang kinukurot at sinusugatan yung kanyang puso every time she would hear her dead name. Oh, at saka merong mga transgender na usually nahaharang sa mga airport kung Percy, kasi Totoo. ibang-iba yung kanilang gayak, yung kanilang appearance dun sa gender na nakalagay doon sa kanilang passport at iba pang mga dokumento. Meron tayong mga na-report na ganyan, di ba? Na-offload yung ilan Diba? sa immigration. May ganun. Oo. Totoo yan, ano? So pagtungtong natin ng airport, yan naman ay sa passport control or sa immigration. Ang isa sa nararanasan ng mga kapatid natin transgender ay kapag kita mo ang ganyan, girl na girl, gorgeous, tas ang pangalan sa kanyang passport ay dominador, no? Tapos junior pa. So titingnan talaga, magdadalawang tingin talaga yung immigration officer. Baka hindi siya. Yung pangalan at saka yung siya. Tapos ang unang nilang suspect siya, maka-red flag, ay gumagamit siya ng peking passport kasi hindi nagko-correspond yung kanyang pangalan at sa kanyang itsura. So talaga, hindi ito simple na pagpapalit lamang ng pangalan. Pag-iwasin ito doon sa nararanasan na discrimination, stigma, and even abuse ng kapatid nating transgender women Okay. at transgender men. Okay po. Tala naman kami ng konti, Kong Percy. Hingan ho namin kayong ng reaksyon dito ho sa mga isinusulong ho ngayon na pagpapababa ng edad para ho sa criminal liability. Matapos nga ho yung nakalulungkot na balita, yung serye ho ng mga karahasan sa paaralan. Sabi ho ni Senador Robin Padilla, gusto niyang ibaba. Ang PNP naman, gusto rin hong ibaba. Kung sila raw ho yung tatanungin sa PNP, hanggang 12 years old daw ho. Ano hong reaksyon ng akbayan ho dito, Kong Percy? Well, nababahala tayo dito sa panukalang batas na ibaba ang liability pagdating sa usapin ng ganitong mga acts sa ating mga young people, mga bata. Pero yung mahalaga na una nating realize bilang isang lipunan ay hindi lamang ito kasalanan ng mga bata. Kasi sa pagbababa ng criminal liability, parang pinapasa natin yung responsibilidad at yung pananagutan sa krimen sa mga bata lamang. Pero napakalaki noong papel ng pamilya, ng mga adults in the lives of these children, bakit nagawa yung mga krimen na ito. Halimbawa, sa ngayon, habang pinag-uusapan natin ang lowering ng criminal liability, mahalagang pag-usapan din natin bakit may hawak na baril yung mga bata, paano sila naka-access, at paano sila natutong gumamit ng baril. Kaya tingin ko, bago tayo pumunta doon sa usapin na yan, mahalaga munang tingnan natin ano yung kailangan natin rebisahin to make the juvenile justice law more effective. Sa ngayon nga, yung akbayan, magpa-file kami ng isang resolusyon para imbestigahan ito. Hanapin yung mga gaps sa batas. At ako, offhand, yung isa sa pinakamalagang nakita ko, dapat ipagbawal talaga ang paghawak ng baril ng mga bata. So, at gawing liable kung sino man ang kung kanino naka-issue yung baril na yun. At isa pa, yung very practical, nakita natin, apparently, may ilang mga bata na nasa mga firing ranges, sinuturo ang gumamit ng baril ng kanilang mga anak. Dapat ipagbawal dyan. Dapat hindi lugar ng bata ang mga firing ranges. Hindi dapat nagpapaputok ng baril ang mga bata kasi hindi ito nakakatulong sa kanilang development at maaari pang magamit kapag sila ay nakaranas ng galit at magkaroon nga ng itong mga violent crimes. Okay. Kapag kasi gusto mong palitan, susugan yung umiiral na batas sa Kong Percy. Ang ibig sabihin nun, parang tinuturo mo na may pagkakamali sa mga krimen yung batas at hindi yung implementation at kakulangan ng mga mekanismo sa implementation ng batas. Totoo, no? Kinakailangan talaga nating tingnan kung sapat ba yung implementasyon, tama ba yung implementasyon, at ano yung mga gaps. Pero sa dulo, kinakailangan din talaga
nating pag-usapan bilang isang lipunan, bakit may ganitong culture of violence na talaga nanonormalize na sa ngayon. Kasi sinasabi nila iba na daw yung mga bata ngayon, pero ang tandaan natin, iba na yung lipunan ngayon. Isa itong lipunan na parang okay lang na pumatay, okay lang maging violente, okay lang maging marahas. So habang violente at marahas ang lipunan, nagugulat pa ba tayo na nagiging violente at marahas ang ating mga kabataan? Okay. Pangulit na lang po, kailan ho ninyo ipa-file yung resolution ho ninyo dito, Kong Percy? Well, we're great. Inaasahan natin siguro by either next week, by Monday or within the day, ipa-file natin yung resolution. Meron lang tayong mga ilang Pilipino doon sa ating resolution for investigation. Pero isa din na gusto natin tutukan ito ang pagbabawal sa mga bata, sa mga firing ranges at sa mga shooting ranges. Kasi nakita natin, hindi ito magandang practice at hindi ito nakakatulong sa kanilang mental development. Okay. With that, Kong Percy, maraming salamat po sa oras na binigay ho ninyo sa amin ngayong umaga at muli, happy Pride po sa inyo, Kong Mother. Thank you very much po. Thank you po. Happy Pride at pagtulungan po natin na si Charmaine ay makamit na yung kanyang pangarap na mapangalanan ng gusto niyang pangalan. Maraming salamat po, Kong Thank you po. Percy. Mga kabrigada, tayo magbabalik pa ating oras sa alas 8:21 ng umaga. That Hunt Check was brought to you by Fast, Relax, Kasangga sa bawat aray. Ito